Okay, maayong pag-abot diri sa ato ang YouTube channel, ang Yutan Tabon PH. Niya na punta karon para sa ato ang bag-ong reaction video mahitungod sa mga paghitabo sa atong nasod karon. Natay video gikan kini sa ah, Net25. Kaya atong paminawon din atong buhatan og reaction. Ang title kay hinarang ni PBBM ang planong paghain ng impeachment Raps versus VP Sara. Atong paminawon ang balita. Umugong ang bali-balita na hinarang umano ni Pangulong Marcos Jr. ang planong paghahain ng impeachment complaint laban po yan kay Vice President Sara Duterte. Pero ilang mambabata sa Kamara ang nagsabing wala pa silang natatanggap na anumang utos mula sa Pangulo ukol sa nasabing usapin. Eden Santos sa balita. Speaker, may direktiba po ba sa impeachment? Tikom ang bibig ni House Speaker Martin Romualdez kung may direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa pagpigil sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Si Romualdez ay dumalo sa Bicameral Conference Committee para sa 2025 National Budget. Hinarang umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang planong impeachment complaints laban kay VP Sara. Okay, so ato is pause kadali. So imagine ang report. Okay. Just baguhay lang, just recently, Martin nihatag og speech during sa ilang Congress session. Okay? So at the same time before or earlier si PBBM nihatag po iyang speech. Okay. So makita na to diri nga ang duha PBBM and Martin Romualdez ilahang gipang-atubang ang mga allegations ni Sara Duterte or let's say willing sila nga motubag. Okay? So pila ka months man sad or weeks man po sila nga naghilom and then suddenly nasipyat si Sara, let's say consider na to nga sipyat to iyang statement. And then suddenly karon naningog na sila. Martin Romualdez and PBBM. Okay? But sa kani nga nahitabo karon kani nga interview kani nga balita. Okay? Ambush interview and yet Martin Romualdez hilom siya. Okay? Okay. Hilom siya. No, imong makita naghilom siya wala niya motubag. Okay, sir naabay instruction ipa-stop ang impeachment trial or hindi, okay? Nga naman it could be kay careful siya kay nga naman moingon siya nga wala meaning naay plano nga impeachment pero wala instruction nga ipahunong. Okay. Kung moingon siya nga oy na instruction nga ipahunong nagplano sila gihapon nga impeachment pero gi-instructan nga gipahunong. Okay? So maayo sad ang pangutana sa reporter nga it's tawo na to na sa logic nga overloaded question. So kung yes or no ka most likely na ay confirmation sa imong nga part nga kaning impeachment trial giplanuhan gyud. Okay? So ato padayon. Sa mensahe ni PBBM sa mga leader ng Kongreso na lumabas sa FB page ng broadcast journalist na si Anthony Taberna ay sinabi niya na si Sara ay hindi mahalaga kaya huwag maghain ng impeachment complaint. Gate pa ng Pangulo na makakagambala lamang ito sa tunay na hangarin ng gobyerno na pagpapabuti ng kalagayan ng lahat ng Pilipino. Sina Senate President Francis Chis Escudero at House Speaker Martin Romualdez ay parehong dumalo sa Economic Managers Meeting sa Malacanang na pinangunahan ni Pangulong Marcos. Ilang kongresista naman ang nagsabi na wala pa silang natatanggap na utos mula sa Pangulo. Post dira. Later ta mo kwan sa kanina sa atong kongresista. Okay. Sir, may direktiba po ba sa inyo sa issue ng impeachment? No. Wala pa so far. Tingnan natin kung ano mangyayari. Wala pa naway tawag. Okay, na may direktiba ba na ipatigil ang impeachment? Ang tubag ni JJ Suarez, Congressman JJ Suarez. Far. So, it's indirectly telling us, ribaw sa tuwa, na sila, congressman, especially ikaw, JJ Suarez,
mudawat ka og sugo gikan sa executive. Separation of power man kani. Separation of power ni Congress lahi man mo. Legislative man mo. President, executive man. And yet, imo ang statement karon klaro nga ikaw or kamo nga congressman diha mudawat og sugo or instruction gikan sa presidente. Imo ang statement ha, atong bisan nato balikon sir. Okay? So far, tingnan natin kung ano mangyayari. Wala. So far, tingnan natin kung anong mangyayari. So meaning, ni-deny mo nga walay sugo pero so far wala pa naman pero tingnan natin kung anong mangyayari. Mudawat mo og sugo gikan sa presidente. Kana sir, questionable na sir. Taga diin man ni si JJ Suarez. I don't know kung kinsa man tayo nagbutar ani intawd kung ayun na tayo ninyo padag-a. Walay iyang baruganan sa mga panghitabo karon sa atong nasod. So most likely kung unsay instruction sa speaker, posible unsay sugo ni presidente, andam na siya motuman. Sugo man. Kahit sa sinong congressman. Hindi ko alam to sa iba. Opo, pero kayo, wala. Kani ihang tubag ni Akop, medyo safe siya. So, ako wala. Wala daw siya instruction. Okay? Wala daw siya sugo nga nadawat. Pero yung, di ba? Kamusta? Hindi ko alam sa ibang congressman. So basically, sir, indirectly confirming, no? Sa ang gisulti ni Congressman JJ nga dawat day huwat day mong instructions. Mudawat di ay. Di ba, sir? Una nang inihayag ni dating Senator Antonio Trillanes Okay, so before tamo abot ni Trillanes. Okay, so ang instruction na ay kani nga balita though allegations or wag gyud directly gikan ni PBBM gikan ni Antonio Taberna nga gi-report diri sa Net25. Okay, so well, gibalita nila atong tanawon. Atong dawaton as tinuod kay most likely Antonio Taberna na journalist Net25 di man nimo pagawas og kanang dili validated nga information. Okay, okay. Bahala listen mo ta dili validated basta mao ni gawas nga istorya. Okay, PBBM nihatag og instruction nga dili ipadayon ang impeachment trial. Okay, dili ipadayot. So basically, first statement, kana nga statement pa lang daan, makita nato nga sila ang Congress nagplano gyud og impeachment. Naa gyud giplano nga impeachment. Kana pa lang. On the other hand, dili ipadayon, meaning si PBBM kay baw sa plano sa Congress regarding sa impeachment ni Sara Duterte. Okay, so again, klaro ha? So, tanaw, ato analyson ang linyahan. Si PBBM ni nahatag instruction sa Congress nga dili ipadayon ang impeachment ni Sara Duterte. Meaning na ay plano because kuan man, ipadayon man ang statement. Dili padayon, meaning na ay plano pero gipungan nga ayaw isa idayon. At the same time, since ni-instruct si PBBM na dili ipadayon, siya mismo kay baw nga naay plano gikan sa Congress regarding sa impeachment ni PBBM. Side ana, nakahibaw ta nga ang Congress mo dawat og instructions either ni PBBM or sa as nila. It could be, may laing taas nila is Martin Romualdez, the House Speaker. So makita na nato diri ang storya karon. Na kani sila legislative, executive, PBBM, president kung sa bahay ni gasabot ni aware man si PBBM kung na aware ka diha ikaw executive di ka kahatag instruction karon nihatag kag instruction nga ayoy padayon. Okay, so aware man ka kibaw ka silang plano pila ka months gahilom ka. So diri na to makita kani utro ni gaplano ni si PBBM impeachment. Karon atong tan-awon ngano kahang ipahunong ni PBBM ang plano nga impeachment
ni Sara Duterte. Ang iyang girason sa kani nga balita is that dili importante si Sara. Okay? Currently, para sa ila, dili importante si Sara. Okay? Of course nga naman, Vice President naman siya, spare part naman siya. In kaso ang President dili mo function properly. Okay? And then knowing, 2028 layo pa. Okay? So, dili importante. It could be, number one, let BBM do the work. Pareha ng gibuhat karon sa DOJ, okay? Sa DOJ o sa pulis. Nga gi-file og kaso, giimbestigaran sa DOJ, sa NBI, okay? It could be usa na sa action. Another thing, another concern is that posible gipahunong ni BBM ang impeachment. It is because of the information nga naa ni Sara nga kaybaw siya about ni PBBM ug ni Lisa Marcos. Because mao ni ang saad ni Sara Duterte nga in kaso manggalig moabot ana nga point ang impeachment, si Marcos, si PBBM o si Lisa Marcos madamay, madisgrasya gid sila, maapil gid sila. Kay naa siya ebidensya, naa siya video nga gigunitan against kang PBBM and Lisa Marcos nga nag-distribute og millions every month nga kwarta gikan sa gobyerno. Okay? So diri na nato makita. Kani mga kaigsuonan, indirect confirmation kini sa kung unsay mga gipang storya ni Sara Duterte sa bahin sa mga panghitabo sa ato ang isod karon. Okay? Indirect confirmation. Kung imong tanawon, imong subayon ang dagan sa panghitabo, si Sara Duterte nibiya sa administration ni Marcos, nagtrabaho siya giya as Vice President, nagkuhan siya giyang mga project iyang kagalingon. Karon, ah, sa rason nga wa siya kauyon sa gipangbuhat ni Marcos. Though at first wa niya gisulti. Okay? Pagbiya niya, ang Congress ni Tira, ibirahan siya. Kay sugod pa lang sa tuig, gisugdan na siya bira. Until karon, ibirahan na siya sa pagpadayon sa hearing sa pagbuhat-buhat og issue regarding sa paggamit sa confidential funds. Then currently, nakita nga even si Sara wala kagunit sa confidential funds. So ma-prove dito nga si Sara walay gibulsa nga kwarta gikan sa gobyerno. So naglisod ni sila. Okay? Most likely dili papadayon ng impeachment and then here comes PBBM nihatag kunuhay og instruction nga dili ipadayon ng impeachment. Kaya nga naman, so indirect confirmation man to. Kaya sige na magbulgar si Sara nga kani na ay gipangbuhat nga linawgaw ni si PBBM o si Liza Marcos. Imagine ang statement ni Sara nganong mag-distribute makag kwarta gikan sa gobyerno nga di man ka public officials, asawa ra man ka. Di man ka public official, asawa ra man ka. So mga kaigsuonan di makita nato diri. So buta na lang, batang way buot na lang di makasabot sa kaning nga panghitabo karon. And pagbuol, hunahunahon nga ang atuang congressmen mudawat og instruction gikan sa House Speaker kung unsay ilang angay buhaton. Well, expected, pwede siguro, kay House Speaker man, boss man nila. Pero mudawat og instruction gikan sa presidente, medyo questionable. So nagpasabot ka nang ikaw, congressman, wa kay imuhang baruganan sa mga panghitabo karon sa nasod. Kung unsay gisugo sa imuha, tuman ra ka. Mura ka robot. Perting lisuran, kaigsuonan. Ato ipadayon kini. Part ni kani si Trillanes ambot ang anong gasigi pa ni siya appeal. Dito ako honestly di na jud ko motuwa ni Trillanes. Imagine na, person siya dito. Kasi may ganahan motuwa na nakuha ni mo bank statement. In the first place, walay bangko mo confirm nga ni release og bank statement bisan asa ka mangutana. Kinsa imong pangutan-on ay kwarta sa bangko moingon nga ang dili na angay buhaton sa bangko ug ang bangko dili pwede mo buhat ana.
Ako yung mga kaila nga nagtrabaho sa bangko, sila mismo yung mga dili na mo release ang bangko og ingon ana nga information, di ba? Pero ang Congress nituo, naminaw, okay? Karon na-present siya dito naka Microsoft Excel nga mao ni mga amount kung ano yung amount. Kinsa may mutuo na in taon. Batang may buot na lang yun ang mutuo ni Trillanes. Kinahanglan pa niya taga-akin di para mutuo niya. Pero no kamo man nigsuon na naminaw na kung mutuo pa man. Kung mutuo pa mo, comment mo diri. Kung wa mo mutuo, comment sad mo diri. No? Kinsa pa may mutuo na, sige ato lang sa paminawon. Sa iyang statement. Trillanes IV na handa ng ihain ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Kinumpirma naman sa press briefing Di ba? Handa ng ihain. Kung diri mo makita ang how things are connected, di ba? Ang Congress, si PBBM, or even si Trillanes, na yung siya mismo nga handa ng ihain, ready na. Si BBM ningon, ayaw sa i-push. Ayaw sa. So, posible, kami sila, pwede nga si Trillanes, wala gay making contact dito ni PBBM, pero posible kani si Trillanes naa ni contact dito sa Congress. Okay? Posible. Kaya nag-iunsam niya pagkahibaw nga handa nang ihain ang impeachment. Wa man na siya apelya sa hearing. Diba? Sa pagkahibaw. Naaday siya mga documents. Believe jud ko kung nagsubay siya tibok adlaw ana, tibok hearing. Pero regardless kung nagsubay ka or wala, diyon sa mo pag-conclude nga kani impeachable ni nga issue. Nakita gali sa hearing, statement ni Farda nga after niya na withdraw ang kwarta, hatag niya dito ni officer. So meaning wa mo agi sa kamot ni Vice President. So, yun sa man nimo. Asa man ang corruption ana nahitabo. So, kaning mga igsuonan, harap-harapan ning pagpangilid sa mga katawhan. Kaya karon ang statement ni PBBM, ayaw dayon ng impeachment. Dili na importante si Sara. Ang importante maghaso lang na sa purpose nato sa mga tao or tabang nato sa tibuok nasod. Di ba? Harap-harapan kuno ay concern ka sa mga tao. Pero mao ni gi-allow ni nimo nga mahitabo. Karon na lang ka nimo gipa-stop kay kun uhay concern ka sa mga tao. Probably concern ka sa imong career nga posible di ka makahuman sa imong pagka-presidente kay nakita na nimo ang mga tao nisugod na og lihok. Nakita na nimo nga naanay mga tao nangadto sa EDSA nagrally ni request sa imong resignation. Tungod ani inyong gipangbuhat. So, nahandlo ka, mabulgar ang iyong kabuang ni Lisa Marcos, nahandlo ka nga di ka kahuman sa imong pagka-presidente. Mao na ni karon, di ba? Sus, batang way buot na lang ang di makita ani na mga panghitabo karon. Atoy padayon. sa Malacañang ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan at DTI Secretary Maria Cristina Roque na bagaman kasama sa meeting ng economic managers ang dalawang leader ng Kongreso ay hindi naman natalakay ang nangyayaring political bickering sa bansa. Tiniyak din nila na wala itong epekto sa ekonomiya ng Pilipinas. No, we did not. It was focused on the budget for 2025 and the need to prioritize our the funding of the high priority projects of government of this administration. But let me note that it's as we have indicated in our release yesterday. It's a business as usual for us, and I don't think that these political noises would have any impact on the economy. Actually, there are a lot of investments that are coming in, and we are pursuing those investments. So they haven't mentioned anything yet about these things that are happening in our country. Eden Santos.
Okay, so to stop dira. Uy, kung kabantay karon kani I don't know kung kinsa mo'y kuan ani ha, atong tuuhan ani. Ping diri i-feature nako sa atuang channel na video na regarding sa political analyst nga gi-interview ni Karen Davila. Ni-mention nga tungod aning panghitabo karon sa atuang politika away sa dagkong posisyon sa gobyerno ang presidente ug vice, dakong impact sa atong ekonomiya. And possibly, even si Ping Lacson niingon nga duha ka taon niingon Ping Lacson ug ang political analyst niingon nga adunay panghitabo or kani nga panghitabo adunay epekto dito sa tong ekonomiya. Most likely mo back out or mo delay ang sud sa atong investors diri sa nasod. And akong nakita gi-comment ako nga posible, posible. Pero as investors dili lang na maoy basihan nila sa pagsud diri sa Pilipinas para pag-invest. Okay? Posible, mao to giingon ako, posible i-delay lang pero kung tan-aw nila nga maka-benefit jud sila, naa gyud sila makuha diri sa Pilipinas. Regardless sa nahitabo sa politika, musud yun na sila. So mao ni ang giingon karon sa NEDA. Okay? Niingon ang NEDA kani di ni makaapekto. Okay. So ato tanawon. Ang political analyst, kung imong tanawon iyang background, of course kang Pinoy to siya nga tao. Or let's say liberal. Karon, iyang statement medyo panghadlok sa mga investors. At the same time dito sa mga tao. Kani taga NEDA, okay? Tao sa administration ni pasalig nga walay mahitabo nga epekto dito sa ekonomiya o sa mga investors nga mosulod. And in fact, naapa magali gyud ako na daghan pang mosulod. Okay. Mura na to makita mga kaigsuonan. Okay? It's either ang media or kaning mga tao na sa posisyon, kita lang ang gipang-ilad niini. Okay? Para kini sa ilahang mga personal nga interest. Ang political analyst, simple anti-administration siya, kay Pinoy man siya, ah, or anti kang Duterte ba siya, or kinsa, basta most likely, within the liberal siya, but of course, wala tamingon nga mao ginayang intention. But makita na to sa iyang statement, nga nanghadlok siya sa mga investors ug sa mga tao. And gano man, posible maka-benefit sila sa ang mga tao nga iyahang nakapalibot niya, mga negosyante nga nakapalibot niya nga maoy ni suporta sa liberal during sa last election. Okay? And here comes part of the administration. Na posible giingnan pud ta nga oy ay mo kabalaka. Di ni makaapekto. So kita tanan diri gipang-ilad. Okay? Kaya nganong ningon man siya ani. Of course, lain man kay administration siya, members sa administration, moingon siya nga kani ilang pag-away na ani epekto sa atoang ekonomiya. Then mura iyang gilaglag si PBBM, di ba? Gitagak niya ang administration kung moingon siya na. So most likely moingon gyud siya nga di ni makaapekto kay napay bangali mosulod. Kaya naman, tara, benefit dili madao si PBBM tungod kay wa man makontrol ni PBBM ang panghitabo karon. So diri na to makita nga sagol ug daghanang ilad ang mga sa mga nahitabo karon. Both gikan sa mainstream media, gikan sa administration ug uban pang mga tawo nga naay kalabutan, naay influence sa ato ang pangadlaw-adlaw nga kinabuhi. Kamo mga kaigsuonan, unsa may inyuhang mga nakita, mga analyze diri karon sa mga panghitabo? So i-comment diri sa tong comment section para atong makita ug ubang mga tawo mabasa, makapanghinuklog, pag-reflect regarding karon sa atong mga panghitabo. Okay? So daghang salamat. Kini ang Newton Tabunon PH ug maayong adlaw sa tanan.